Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngayong gabi, walang nagpahinga, at lahat ay gumagawa ng mga bagay ayon sa plano. Natural, hindi na kailangang magsabi pa ni Lian Hua at ng iba pa, mayroon silang sariling mga gawain at kailangang ay backfill ang mga lagusan pagkatapos ng pagsabog upang matiyak na ang buong daanan ay ganap na gumuho at selyado. Ang prosesong ito ay napakakomplikado, ngunit ito ay palaging mas madaling sirain kaysa sa pagtatayo. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsusumikap ng maraming tao, ang pangkalahatang pagunlad ay makikita bigla. Bagamat nagpapahinga na si Wei Niu sa ilalim, hindi siya lubos na nagpapahinga. Bukod pa sa mabilis na pagtunaw ng kanyang kinain, marami rin siyang oras sa pag-iisip kung paano haharapin ang kalaban bukas. Total napakabangis ng atake ng kalaban, upang samantalahin ang lupain, kailangang samantalahin ng isa ang lupain. Sa makatuwid, pagkatapos ng hating gabi, lumikha ang kainiyo ng maraming mga hadlang sa lupain. Sa kanyang mga salita, ang mga terrain na ito ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng maraming epekto, ngunit hindi bababa sa maaari nilang pahabain ang oras ng paglaban sa kaaway. Hindi rin idle si Han Sanchen, sinusubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang linangin ang kanyang katawan upang ang tunay na enerhiya at enerhiya ng demonyo ay umabot sa isang mas balanseng estado. Sa ganitong paraan, pagdating ng panahon, magagamit niya ang kanyang tunay na lakas hanggat maaari, at siya na ang baalang pumatay ng lahat ng kanyang makakaya. Matapos itong mahawakan, may ilang oras pa bago madaling araw, kaya tinawag ni Han Sanchen ang lahat. Kapag dumilim na bukas, kumpleto na ang pag-atake ng kalaban, may kailangan akong sabihin sa iyo ng maaga, sabi ni Han Sanchen. Nagkatinginan sina Lian Hua at iba pa, ngayon, halatang backbone na nila si Han Sanchen, natural, makikinig sila sa anumang sinabi ni Han Sanchen. Sabihin mo sa akin. Nanguna si Lian Hua sa pagpapahayag ng kanyang paninindigan. Alam din niya na sa kanilang tatlo ay halatang pangunahin ang sinabi nito. Natural, kailangan niyang ipahayag ang kanyang posisyon sa ngalan ng kanyang kapatid at ero. Masunurin ding tumanggo ang munting alipin, at hindi nagpahayag ng anumang pagtutol ang kakaibang baka. Lahat ay nagkakaisang pumayag. Okay, dahil walang objections ang lahat, then I will say it. I know that everyone is well aware of the war tomorrow. It will be very tragic. For US, this is simply a devastating blow. I also know how much you may looking forward to those soldiers and grab. Gayunpaman, ang kailangan kong ipaalam sa iyo hanggat maaari ay talikuran ang ilusyong ito at patuloy na lumaban hanggang sa huling sandali. Dahil malamang na hindi tayo matutulungan ng mga sundalo at alimango na iyon, kaya hindi tayo dapat umasa ng anumang tulong at umasa na lang sa ating sarili para pilitin sila. Naiintindihan mo ba ito? Ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay hindi ang kawalan ng pag-asa, ngunit ang pagbibigay mo sa kanila ng pag-asa at pagkatapos ay bigyan sila ng kawalan ng pag-asa, dahil iyon ay malinaw na magdadala ng malaking puwang sa puso ng mga tao. Sa ilalim ng ganitong uri ng agwat, ang mga may mahinang pagtitiis sa pag-iisip ay mababasag sa pag-iisip, at kahit na ang mga may medyo mahusay na pagtitiis sa pag-iisip ay talagang magkakaroon ng labis na negatibong emosyon. At ang mga ito ay malinaw na makakaapekto sa kanilang katayuan. Sa makatuwid, napakahalaga na mabakunahan ng maaga. Alam ni Han Sanchen na kung darating siya ayon sa kanyang plano bukas, kailangan niyang kunin ang pagbabakuna na ito, dahil maaaring harapin nila ang pinakatrahedya na aspeto mula sa kanilang pananaw. So, don't worry. You can just leave these words to them. With my status and identity, I don't even bother to ask for low-level helpers. For me, I am my own helper.
Wei Niu ay talagang nasa Hansan sa loob ng libu-libong mga inaasahan. Total, sa pagkakakilanlan at katayuan ng lalaking ito, natural na hindi niya papansinin ang maliliit na tulong na iyon. Natapos magsalita si Han Sanchen at tumingin sa Lotus. Sa totoo lang, ang fighting mentality nilang apat ang talagang pinakaimportante, at ito ang higit na ikinababahala ni Han Sanchen. Para sa kanila, ang kanilang sariling antas ng paglilinang ay hindi mataas, kaya ang anumang suporta mismo ay may ganap na naiibang kahulugan sa kanila. Ngunit ngayon kung may kakulangan ng lakas tao, mangyaring tumawid. Kailangang gamitin ni Han Sanchen ang mga ito, sa makatuwid, umaasa si Han Sanchen na sila ay nasa medyo maayos na kalagayan. Anyway, mamamatay ka kung paalang ka, at mamamatay ka kung patayo ka, kaya pinag-isipan na namin, acceptable naman ang ending, and it doesn't really matter what the process is. Pagkatapos magsalita ni Lianhua, tumingin siya kay Eru at sa kanyang nakababatang kapatid na si Lucien. Bagamat lalaki ang 2 taong ito, halatang takot sila sa ngayon. Wala bang hipon at crab general? Oo, noong sinabi mo sa Dragon King kanina, malinaw din na sinabi sa iyo ng Dragon King na ang mga sundalong hipon at mga general ng alimango ay maaaring sumulong sa labanan ng walang pag-aalinlangan. What we mean is that since may cannon fodder, hayaan mo muna sila, kahit hindi sila kalaban ng kalaban, more than 8,000 people and they will have to die for a while. Tulungan muna natin silang pigilan, kung talagang hindi natin sila kayang pigilan, we'll give them up decisively and let's run in other directions. Pagkaraang magsabi ng isang bagay si Lucien, sumagot si Eru 5, oo, bagamat walang gaanong pag-asa na makatakas tayo, ito ay mabuti kaysa sa walang pag-asa, at ito ay mas mabuti kaysa mamatay dito. Kung papalorin tayo na magkaroon ng kaunting pagkakataon, at least makakaligtas pa tayo. Takot na takot silang dalawa, sa katunayan, natakot din sina Lianhua at Xiaono, ngunit lubos na alam ni Xiaono ang kasalukuyang sitwasyon at alam na walang ibang pagpipilian sa ngayon. Han Sanchen ay hindi natatakot sa kamatayan kahit na mula sa ibang mga nayon, kahit natatakot siya, hindi siya matakot. Si Lianhua ay may mas malakas na init ng ulo, kaya natural na hindi siya magbaba ng ulo sa ganoong oras. Nang makita ang kanyang 2 nakababatang kapatid na lalaki na hindi kasiya siya ay nanlilisik sa galit, kayong 2 ay may lakas ng loob na makipag-usap. You don't really think that I come to help you because I approve of your behavior, right? I just don't want to expose my family's shame, and I also think that I can't let others punish you. Pero ang hindi ko inaasahan ay hindi lang kayong 2 ang masama, kundi napakawalang kwenta din. Nangyari ang bagay na ito dahil sa inyong 2, kung hindi lang kayo nag-isip ng masama tungkol sa aking alipin, hindi ko gagawin ito sa gabi. Gagawin natin ang mga silid ng ibang tao para masira ang kanilang mga ipinagbabawal at maakit ang kalaban na habulin tayo. Now, what happens is what happens. I don't want to argue with you anymore, but it would be better for you all to back off from me. May kahihiyan ba kayong 2? Pagkarinig nito, napatingin silang 2 sa akin at napatingin ako sayo, bagamat hiyang-hiya pa sila, kinailangan pa ring kumagat ng bala ni Lucien at sinabing, pero ate, ito, ang mga kaaway na ito ay dumating na sa pintuan, tayo ay tiyak na kamatayan. Ito, ayaw naming mamatay. Habang sinasabi niya ito, sabik na sabik ang 2 matanda na halos mapaiyak. Halatang halata na ang panloob na depensa ng 2 lalaking ito ay matagal nang gumuho. Ang dahilan kung bakit hindi sila tumawid noon ay dahil may maswerteng naiisip sila tungkol sa paghihiganti bukas. Ngayon na si Han Sanchen ay pinutol ng isang suntok, paanong hindi nagmamadali ang 2? I don't think we can resist anymore. The best way right now is to wait until those shrimp soldiers and crab generals came, put them here, and then let them bluff and help us lure those enemies over. After that, we took advantage of the situation and escape. In this way, the chance would be greater. May pagkakataon bang gawin ito? Halatang may pagkakataon. Buti na lang alam ng lahat na napakaliit ng ganitong pagkakataon, minsan na nga naloko ang kabilang partido kaya halatang imposibleng maloko sa pangalawang pagkakataon. Ang kaaway ay dapat naganap na napapalibutan, kaya ang pagsisikap na gamitin ang paraang ito ay halos katumbas ng pagpapakamatay. The enemy can be stupid once,
But it is absolutely impossible to be stupid twice, kahit magkagulo ang mga sundalong hipon at crab generals dito at mabilis silang sumugod sa atin, naniniwala din ako na siguradong mag-iiwan sila ng reserve team. Pagdating ng panahon, hindi pa rin tayo makakatakas, kalmadong sabi ni Lianhua. Oo, ito ay halos hindi maiiwasan, kaya ang pamamaraang ito na tila may pinakamaliit na pagkakataon ay talagang isang tiyak na resulta ng kamatayan para sa Han Sanchen. Bukod pa rito, may isa pang mahalagang punto, iyon ay, ang Han Sanchen ay ganap na imposibleng iwanan ang mga sundalo at general. Nandito ang mga tao para tulungan ka, kahit alam nilang mamamatay na sila, pero dumarating pa rin, then in the end, lahat ng tao pwedeng mamatay ng magkasama, pero napakahalaga ng mamatay na magkasama, hindi ang pag-abandona gaya ng sinasabi nila. Kung gagawin mo ito, walang makakapag-alay ng buhay para sa iyo, sa totoo lang, wala na silang balak tulungan ka, mas matindi pa ang ginagawa mo kaysa sa pagsunog ng tulay sa kabila ng ilog. Ayaw mong sundin ang plano natin, sa totoo lang, ayokong pilitin ka. I have a way. I don't know if you are willing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!